Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang radio program ay paki-like naman ang video at share na rin at panoorin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa segment na itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Good evening po. Brother Eli, tatanong ko lang po tungkol dun sa panaginip po ng tao. Apo. Ang Diyos po ba sumasagot sa panaginip po? Halimbawa po, nanalangin ako at tinanong ko kung, sinabi ko na ituro niya sa akin yung tamang iglesia, tamang landas. At halimbawa na naginip ako ng isang lugar o halimbawa isang ministro, does it follow na yun yung kasagutan sa katanungan ko? Alam mo kapatid, pagka ang intensyon mo at ang iyong tanong ay sinabi mo sa Diyos ng buong sinseridad, no? At ikaw ay isang taong may talagang yearning for the truth. Pagka ikaw ay humiling sa Diyos, it follows. It follows, kapatid. Kaya lang, under those circumstances, ang sinasabi ko, meron kang yearning for the truth, meron kang talagang matinding pagnanasa sa katotohanan, at talagang ikaw ay makadiyos, at ang puso mo ay nasa panig ng Diyos. Ang Diyos hindi bumibigo sa kanyang mga anak na naghahanap sa Kanya. Ganon siya lagi. He is an ever-merciful God, a God who understands our needs and our quest for the truth. Kaya ako naniniwala po pwedeng mangyari yon, kapatid. Salamat po. Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang katanungan ko patungkol kay John the Baptist. Bakit nagkaganon, Brother Eli, na si John the Baptist nagkaroon ng duda na si Jesus Christ ay Messiah? Wala ho siyang duda, kapatid. Nasa Matthew 11:2 and 3. Basahin po natin, hindi siya nagduda kahit kailan. Matthew 11:2. Ito po ang sinasabi dito. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw baga yaong paririto o hihintayin namin ang iba? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakakarinig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. At mapalad ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Ano ngayon? Meron ba... Opo. Hello? Opo. Meron bang pagdududa dyan si Juan, kapatid? Wala naman po Hindi, yung nagtatanong, kapatid na Luz. Yung sinasabi na ano ba yung sa teksto? Alin po yun? Number? Yung sa Matthew 11:2 and 3. 11:2. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw baga yaong paririto o hihintayin namin ang iba? Ganon, sa ganon na, Brother Eli. Wala siyang duda ron. Alam mo kapatid, ganito yon. Yon ay magandang paraan ni Juan dahil nakabilanggo na siya. Hindi na siya makakapangaral, di ba? Sabi niya, nakabilanggo na siya, di ba kapatid na Luz? Opo. Hindi na siya pwede mangaral. Paano niya pa paniniwalain ng tao tungkol kay Kristo? Kaya gumawa siya ng, kumbaga, isang matalinong move. Inutusan niya yung kanyang mga alagad na pumunta kay Jesus. Ikaw na ba yung paririto o maghihintay pa kami ng iba? Ay, sinagot ni Jesus,
magsiparoong kayo kay Juan, sabihin nyo, ganito. Actually, hindi si Juan ang kinukumbinsi dyan ng Panginoong Jesus. Opo. At hindi rin yung mga tao ang gusto hindi rin si Juan ang nangangailangan ng tanong dyan, ng sagot. Kundi yung mga taong tinugo niya kay Jesus, gusto ni Jesus o gusto ni Juan na makakita ng ebidensya sa Panginoong Jesus para sumampalataya sila. Dahil hindi na nga siya pwedeng mangaral kaya yun ang kanyang paraang ginamit na maintindihan ng mga alagad niya na yan ang nga si Jesus. Alam mo kung bakit, kapatid? Eto kasi yun Hindi siya pwedeng magduda kasi siya ang bumotismo kay Jesus bago siya nabilanggo. At nung botismuhan, nakita niya ang Espiritu Santo bumababa kay sa Panginoong Jesus. Yun ang pruweba na siya na nga yung Mesiyas. Pakinggan mo, basahin natin. Sabi po sa aklat ng San Juan sa 1:32, at nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumako sa kanya. At siya hindi ko nakilala. Tatapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Kaya kilala na ni Juan ang Panginoong Jesus mula nung makita niyang binabaan ng Espiritu Santo ito. Nung siya ay bautismohan niya sa ilog ng Jordan. Kaya paano siyang magkakaduda? Wala siyang duda riyan. Kaya lang, para makapaniwala naman yung mga alagad ni Juan, dahil si Juan ngayon nakakulong na, para mapaniwala ni Juan na siya nga ang Kristo o Mesiyas, inutusan niya sila, yung mga alagad ni Juan. At para mapatunayan na nga nila na yun na nga ang Kristo. Hindi si Juan ang nangangailangan dyan ng patutuo, kundi yung mga inutusan ni Juan para makilala nila mismo ang ating Panginoong Jesus. Salamat, Brother Eli. Ang aking pong tanong una ko pong tanong, ang anghel po ba may kamatayan din na may laman at buto? Wala pong kamatayan ng anghel, kapatid. Sinasabi po yan sa Lucas 20:34-36. Ito po nakasulat dito. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Tatapwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin, sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalin tulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibasa yung mga anak ng pagkabuhay na maguli. Yung mga anghel walang kamatayan, ang sabi po dyan. Kaya nga po si Kristo, sabi sa Biblia, ginawang mababa ng kaunti kaysa anghel dahil nagbatas siya ng kamatayan. In the sense na ang anghel walang kamatayan. Yan po. Ganun po ba? Ito namamali po ba talaga yung pinanggalingan ni Brother Romy? Namatay na ho yung unang yung sabi po nilang anghel sa silanganan Maganda kayo po. Kasi po sa mga ibang sekta, mayroon po silang binibigay na mga artikulo, po. Mayroon po akong hawak na 2 pages of 16 articles na ginawa raw po ito noong 1985 nung mag-meeting raw po yung Papa sa Roma. Ang nilalaman po ng 16 articles na ito ukol po doon sa pag walang tatak, hindi po pwedeng makagalaw yung ganon. Alam mo, kapatid, gawa-gawa lang yan, nakuha mo ng papel na yan. Meron pa po. Hindi authentic yan. Huwag mo nang sayangin ang isip mo't oras. Sapagkat yan, hindi gagawin ng Katoliko yun, napalilitawin nila mismo sila ang Antikristo. Never na gagawin nila yun. Lumalabas dyan sa article na sinasabi mo, parang ang Katoliko pa nagpapatunay na sila Antikristo paano na silang mandadaya kung aaminin nila sila ang Antikristo? Kaya yan, gawa-gawa lang yan ng mga nagsasabing sila'y born again daw sa Amerika. Paninira lang yan sa Katoliko. Ngayon, mayroong paraan para patunayan mo na ang Katoliko ay mali sa Biblia. Hindi through lies.
Hindi, pwede mo namang ilitaw ang totoo sa pamamagitan ng totoo. Hindi naman masiraan mo lang ang kapwa mo, pati kasinungalingan gagamitin mo na, no? Ako, pag sinasabi ko, ang Iglesia ni Cristo may abuluyan ng Huwebes, di ako naninira. Talagang meron silang abuluyan ng Huwebes. At walang abuluyan ng Huwebes sa Biblia. Oh, lalo na yung Santa Cena. Nung mag-Santa Cena si Cristo, hindi naman tinawag yung mga miyembro. Ang tinawag yung 12 apostol lang. O, tapos nag-abuluyan ba sila? Hindi, nagugasan sila ng paa. Ang Iglesia ni Cristo, inalis yung hugasan ng paa, pinalitan ng abuluyan. Pagkakakitaan yun. O yun. Yun ang, hindi ako naninira kung sinasabi ko yun. Ang masama naman, masiraan mo lang ang Iglesia ni Cristo, ma-discourage mo lang ang tao sa Iglesia ni Cristo, mag-iimbento ka ng hindi naman nila talaga ginagawa. Pangit yun, paninirang puri yun. Pero, pag sinasabi mo yun talagang totoo namang nakikita mo, hindi paninirang puri yun, pagtatapat lang ng totoo. At yun, nabasa mong artikulo, may gawa nun, sumbong mo ko sa kanya. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ang gawain po natin, bali nasa New Testament po tayo. Bakit po ang pamagat ng gawain nahango po sa lumang tipan? Alin? Ang pamagat po ng gawain, bakit po hango sa lumang tipan? Anong pamagat ng gawain? Kunyari, ang dating daan, yung gano'n. Oh, hindi naman po lumang tipan yan, ano? Hindi. Hindi, ganito yan. Yan hula ni Jeremias. Alam mo ang hula, ang katuparan sa inaharap. Di ba? Kaya kung ibabalik mo, ang gagamitin mong termino, dati. Di ba? Di ba ang Kristyanismo umiral 2,000 years ago? Sa panahon ngayon, ano itatawag mo sa Kristyanismo? Hindi ba dating relihiyon? Dati ba o bago? Dati. Bago nung panahon nila. Pero 2,000 years after, babalik ka sa panahon nila, ano itatawag mo? Dati. O kaya tama yung amin. Dati yun. Meron pa po. Pabalik yun. Di ba? Di ba? Kasi nung nagbabasa ako ng mga librong English, mayroon pa akong nababasang Australian and Canadian book. Doon po nakalagay na ang Roma raw po ang pinakamasamang bansa sa buong daigdig. Ang Roma? Opo. Ang pinakamasamang siyudad sa buong mundo ay ang Roma, sabi ng Katoliko. Nandun yan sa librong Katoliko. Babasahin ko sa'yo. Tingnan mo, ha? Anong Biblia Katolik? Ito, kapatid, ay ang banal na kausulatan ng Katoliko. Ito ang kauna-unahang Bibliang Tagalog ng Katoliko na authentic na tinatanggap nila. Yung galing sa Douay-Rheims version, ito ay isinali ni Monsignor Abriol. Huwag kayong magagalit, hindi ako may sabi nito. Ito po. Kapatid, pwede kitang pakibasa mo yung paliwanag ni Monsignor Abriol tungkol sa Roma. Nasaan po? Ang lungsod na tinutukoy ng babae ay ang Roma. Noong araw ay siyang larawan ng lungsod ng demonyo. Ayon. Ito pala yun. Yun ang sabi ni Monsignor Abriol na sinang-ayunan naman ni Cardinal Santos na ang lungsod daw ng demonyo ay ang Roma. Tatanong ko lang po doon sa Revelation 13:16 onwards po, kung pwede pong pakibasa tungkol po doon sa 666 po ito. Nakalagay po ron, at lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinagbigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang huwag makapagbili o makabili ang sinuman na walang tanda ng hayop o ng kanyang pangalan. At dito'y may karunungan, verse 18, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Yun po. Ang tanong ko po yung po bang, yung tanda literal ho ba yun o may malalim na kahulugan pa? Meron po. Kasi ang Apocalypse is a book of symbolism. May mga may mga talinghagang nakasulat dyan. Hindi po natin pwedeng iliteral yung kagaya ng paniwala ni Ginoo. Nalalagyan daw sa ulo ng 666. At ang nakakatuwa ron, ang ilalagay pa 666 ay Arabic numerals. Ganyan daw. Minsan nakita ko sinusulat 666.
Sino naman tao at sino namang Antikristo ang magpapatatak na siya'y 666 ilalagay sa noo? Dito yung makikita kay, alam mo na siyang Antikristo, paano kang maniniwala sa kanya? At paano naman siyang makakapandaya pa? Sa Biblia, yung Antikristo, mandaraya yan eh. If that is a literal sign, no, of course not. Yung tanda sa kanang kamay at noo, it is symbolic of, yung noo is symbolic of the way you think. Yun namang kamay, kanang kamay especially, is symbolic of the way you do things. Kaya, by thinking and by doing things, maaalala mo at makikilala mo ang isang Antikristo o nasubject dun sa kapangyarihan ng hayop na sinasabi sa Biblia. Yung po bang microchips ngayon na nangyayari na po sa ibang bansa, yung po ba gawa na po ng kaaway? Kasi po, Hindi po yan. Hindi po. Remember, there are two kinds of wisdom on earth. The wisdom of God and the wisdom of man. And I believe that this technology is a part of the wisdom of God. After all, halimbawa, nakapagpalipad tayo ng eroplano. Saan ba kinuha yung paglipad ng eroplano? By the principle of how a bird can fly. Making the air under the plane lighter, and it will enable the plane to fly. Ganun ang ginagawa ng engine ng plane na nasa ilalim ng kanyang pakpak to make the air lighter sa ilalim. Nagtataas yun sa kanya. Kaya di ba, yun ba sasabihin natin karunungan sa tao yun? No. It is the wisdom of God who enabled birds to fly. Yun ang ginaya ng tao. Fish to swim. Yun din ang ginaya ng tao nang gumawa sila ng submarine. Ngayon, the power of God's communication with His people on earth ay ipinapakilala naman doon sa guidance ng Holy Spirit. Meron kang, pag may Holy Spirit ka, para kang may radar na nakukuha mo yung frequency ng Diyos para ma-register yun sa iyong mind. Yun mismo ang ginawa ng computer di ba? Nagkaroon tayo ng cellphones, nagkaroon tayo ng cable TV, etc., mass communication, dahil sa tinatawag nating computer knowledge na yan, technology. Pasasabihin ba natin galing yan sa Antichrist? Of course not. Nagagamit ko ngayon yan in preaching the Word of God from Luzon to Mindanao. Diba? Sige po, yun lang po. Salamat din po. Nasusulat dito na doon sa Efeso 4:5, sinasabi niya isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Aywan ko lang kung sino sa inyo ang talagang nakapagdidiin ang gustong sasabihin sa atin ito. Tayong mga talagang nagbabasa ng Biblia at may pananampalataya. Ay kung tutusin sa aking pag-unawa, yung isang pananampalataya kung ano ang talagang inahayag na ating Panginoon Jesucristo, kung tayo'y nag-iisa rito, wala nang kabuluhan Dahil wala na yung ibang pananampalataya kung hindi yung talagang pinangunahan tayo na ating Panginoon Jesucristo. Pagkatapos, isang bautismo. Ang tanong ko ngayon dito sa huli, sinasabi isang bautismo. Meron doon akong napupuna o nababalitaan na paglipat sa isang pananampalataya, magpapabautismo ulit. Iniisip ko ito, pinag-aaralan ko ng aking sarili. Kung sinasabi ng Biblia isang bautismo, ay dapat isa lang. Beses ang mabautismuan ng tao. Sapagkat ito sinasabi, through the Spirit, ay nagagawa ng talagang bautismo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang tanong niyo ron? Ang tanong ko nararapat pa ba na isang mananampalataya kung halimbawa mapupunta sa katotohanan katulad mo, Mr. Brother Soriano, babautismo ba mo pa ulit o hindi na? Ganito po yun. Basahin po natin yung 4:5 ng Efeso. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ayan. Yan po ituro ni San Pablo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Alin yung isang pananampalataya? At alin yung isang bautismo? Yung tinuro ni Pablo.
Di ba? Siya may sulat nun eh. Hindi mo tinuro ng Baptist yun. Kung ang tinanggap nyo, yung bautismo ng Baptist, di hindi yung bautismo ni Pablo natanggap nyo. Di ba? Pakinggan nyo. 11:3 ng ikalawang Korinto. Sapagkat kung yung paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Tanyo. Sabi ni San Pablo, kung may mangangaral sa inyo, mangangaral ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kayo magsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap sa amin, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap sa amin, huwag nyo tanggapin. Tanyo? Kailan mo lang nalaman na yun ay ibang ebanghelyo? Nung marinig mo yung tunay na ebanghelyo. Kaya mo lang madidistinguish kung yung nauna mong natanggap, iba dun sa sinabi ni Pablo. Ngayon, paano nyo sasabihin na halimbawa binotismohan kayo sa Katoliko? Pagpunta nyo sa amin, hindi ko na kayo bobotismohan. Kung kaya nyong patunayan na yung bautismong tinanggap nyo sa Katoliko, yun ang tunay na bautismong itinuro ni Pablo, hindi ko na kayo babautismohan uli. Kaya lang hindi nyo kayang patunayan. Kasi nung bautismo kayo sa Katoliko, nagbayad kayo. Yung bautismo sa Biblia, walang bayad yun. O di magkaiba. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Malaki po ang diferensya nun. Kasi, Brother Soriano, yung baptiso, sinasabi doon sa Grego, ay total immersion of the body. Kahit na po. Kahit na po total immersion of the body. If it is done by the wrong person, officiated in the wrong time and place and jurisdiction, it is null and void. Dapat nyo pong maintindihan nyo. Alam nyo po ang Biblia, may jurisdiction ecclesiastical. Ang tawag po dyan ay ecclesiastical jurisdiction. Ibig sabihin, pagka wala ka doon sa kaparaanan ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi kinikilala ng Diyos yun. Ang tinutukoy sa Biblia, isang bautismo, yung bautismong itinuro ng mga apostol. And it is done in the body of Christ, not outside the body of Christ. And the body of Christ is the church of God. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Binotismo ang ka sa Baptist, not in the church of God. O hindi tama yung bautismo sa Baptist. Wala sa jurisdiction eh. Natatanong ko ito, Brother Soriano, dahil maraming... Wala lang, wag mo kayo mag-alala. Malilipat kayo sa amin, bautismohan man kayo, wala namang bayad at walang kayong gagastusin. Papamilyendahin ko pa po kayo. Ganun doon sa amin. Gusto ko malaman kung gaano karami sa isang taong nananahan sa demonyo sa tol ng tao. Gaano karami ang nananahan sa katawan. Conforme sa tao yun. Meron tao, 8 demonyo nakatahan sa 7 demonyo sa kanya. Si gaya ni Maria Magdalena, may 7 demonyo. Patutot kasi si Maria Magdalena eh. At saka, meron naman tao siguro, mga 3 lang, 4, meron naman 1 lang. Marami kasing demonyo sa mundo eh. Ang demonyo, may demonyo ng kahalayan, may demonyo ng pagiging sinungaling, may demonyo ng kalupitan, kawalang awa, katakawan sa pera, kahiligan sa laman. Maraming demonyong sumasapi sa tao. Pag hindi ka naman masyadong mahilig sa laman, yung tawag ng iba masyadong mahalay, wala ka nung demonyo na yon. Baka naman halimbawa, magnanakaw ka naman, may demonyo ka ng yung kleptomaniac, yung magnanakaw. Pero kung wala ka nun, wala ka nung demonyo na yon. Kaya dapat binabantayan din natin ang pagkatao natin kasi yung masamang espiritu, tumatahan sa tao yan. Pag hindi ka maagap, tatahanan ka, tutuksuhin ka ng tutuksuhin hanggang maidamay ka niya sa kanyang diwa. Ganun yun eh. Yun lang po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Sinasabi po sa Biblia na mas madali pa sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. At nabanggit din niyo po na kung kayo ipapanaw, mas gusto niyo na pumanaw na isang mahirap.
Ang katanungan ko po ay, meron po bang mayaman na maliligtas? Merong mayamang maliligtas? Meron po. Ibig ko sabihin parang mahirap sa isang mayaman na makaligtas Kasi kung ang isang kamelyo na imposible hindi makapasok sa ganito po yun. Basahin po natin at saka kapatid, tulugan nyo po yung pakikinig pakinggan nyo. Sige po. Pwede na po kayong maupo kung wala na kayong pangalawang tanong. Basahin po natin. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka na nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Sino pa makakaligtas kung mayaman? Nagtaka mga alagad. Sa halimbawang sinabi ni Jesus, napakahirap Kasi magaan pa ang isang kamelyo dumaan sa butas ng karayom. Alam niyo po ba yung kamelyo kung anong klaseng hayop? Yun ang hayop na may humps. May hump yun Minsan dalawa pa humps dun alisin mo na yung humps. Papasok ba sa butas ng karayom yung kamelyo? Hindi pwede. May humps pa. Lalo lang imposible. Nagtaka tuloy mga apostol. Paano kaya? Sino pa makakaligtas? Anong sagot ni Jesus? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Kita mo, sabi sa Biblia, sa tao, imposible na may makapasok na kamelyo sa karayom. Pero sa Diyos, pwede. Alam niyo, ganito yon. Alam niyo yung brilyante, no? Yung diamond. Ang diamante, galing po yan, yung diamond, yung brilyante, galing po yan sa uling. Ordinary coal. Yung uling. Yung uling pagka yan isinabject sa... Ito tunay na brilyante ito Ito, bago naging brilyante, milyong taon bago siya naging brilyante. Milyon taon. Through constant compression and heating. Sa pagsiksik ng pagsiksik, yung ordinary coal, pareho ng uling. Nakita nyo na ba yung lapis? Yung lapis, di ba yung nasa gitna nun, malambot yun, sumusulat yun, Yung pinasusulat natin lapis, yun nagiging brilyante yun. Paglipas ng milyon-milyong taon. Kaya nga ang mundo, milyon-milyon taon na. Ang pruwebang milyon-milyon taon ang mundo, may brilyante na sa mundo Kaya natuklasan ng mga Russian ang paggawa ng Russian diamond, yung artificial diamond. Na yung coal, yung ordinary coal, sinisiksik, siksik ng siksik, pinagtatabi-tabi yung atom, bawat bagay kasi may atom. Ito may atom, ang tubig may atom, ang hangin may atom, ang kahoy may atom, ang tao may atom, ang hayop may atom. Pag yung atom ng tao, tao tayo, no? Yung atom natin, pag didikit-dikitin mo, magiging kasinlaki na lang tayo ng dulo ng espile. Magagawa ng Diyos yun. Na yung atom noong kamelyo, i-compress para yung kamelyo makapasok sa butas ng karayom. It can be done scientifically. Kung yun ay magagawa scientifically, magagawang spiritual ng Diyos yun. Kayang-kaya ng Diyos palusutin ang kamelyo sa butas ng karayom. Huwag nang sabihin karayom ng sako. Yung karayom na maliit na lang. Kaya ng Diyos papasukin doon sa karayom, sa butas ng karayom, ang isang kamelyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kasi ang atom
atom ng isang bagay na materya pwedeng siksikin ng Diyos gaya ng pagkakasiksik ng brilyante. Ito ho'y malaki nung hindi pa ito brilyante. Pero kung ito'y nasiksik, nainitan ng nainitan sa pagtagal ng matagal na panahon, milyon taon ho, bago makapag-produce ng brilyante by nature. The proof that the earth is billions of years old is that we have diamonds on the earth. Yung brilyante. Yun po, pinakikita ko lang sa inyo para maintindihan ninyo na may possibility talaga na yung kamelyo, paliitin ng Diyos yung atom niya, siksiking mabuti. Ganito, para maintindihan nyo, no? Alam nyo ba nung panahon ng Haponet, binaksakan ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki nung tinatawag na hydrogen bomb? Atomic bomb. Yung atomic bomb, kaya tinawag kong atomic bomb yon, yung atom, siniksik. Siniksik yung atom. Siyempre, pag siniksik mo, pag inirelease mo yon, pag sabog nun, sasabog yon. Malaking pinsala. Ganito ang halimbawa ko. Ang tao, halimbawa ko, kasing laki ko. Pag yung atom natin, yung atom, pinagsama-samang atom siniksik, ang tao, magiging kasing laki na lang ng dulo ng aspili. Imagine, kung kasing laki ka ng dulo ng aspili at inirelease ngayon, yung atom mo inirelease, sasabog ka kasing laki ng tao. Yung dulo ng aspili, sasabog na kasing laki ng tao. Yung inihagis na atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, halos ganyang kataas at halos ganyang kabilog. Biro mong daing dulo ng aspili nun. Daming atom na masisiksik mo. Kaya sa isang 30 seconds lang ho, 30 kisap mata, sunog ang 30 kilometers sa radius noong hinulugan ng atomic bomb. Ganun ho ang puwersa ng atom, yung atom. Yan. Maintindihan niyo po yung atom. Pag siniksik, liliit yung being, liliit yung kamelyo, makakapasok doon. Pero hindi na natin pag-aaralan sa scientific manner. Pag-aaralan na lang natin sa spiritual na ang Diyos, magagawa niya yung hindi natin kayang gawin. Kaya kung sasabihin natin, ang hirap naman dumaan ng kamelyo sa karayom, talagang mahihirapan yung kamelyo kung siyang dadaan. Payag kayo? Pero pag pinadaan siya ng Diyos, mahirap o hindi? Pag ang Diyos ang magpapadaan, kung ikaw tanong mo sarili mo kung saan ka galing. Sino ang pinakamataba rito ngayon? Ayun, siguro. Huwag ka na lumingon, ikaw na nga. Biro nyo yung bulto na yon. Alam nyo kung saan galing yon? Sa isang egg cell ng nanay niya at saka sa isang sperm cell ng tatay niya. Doon siya nag-umpisa. Alam nyo kung gaano kaliit yun? Maliit pa yun sa dulo nung nung aspili Maliit na maliit ko yun. You cannot see that with your bare eyes. Kailangan tingnan mo sa microscope. Yun ho ang umpisa ng tao. Yung kapirasong kapiraso. Ang Diyos kasi kung gumawa nag-uumpisa sa maliit, lumalaki tingnan niyo yung itlog. Yung itlog ng manok, ang liit lang Paglaki ng manok, misa 7 kilo Laki-laki Ano ibig ko po sabihin sa inyo? Ang Diyos, merong maliit, may malaki sa Diyos. Yung malaki, pwede niyang palitit. Yung maliit, pwede niyang palakihin. Kaya, hindi imposibleng mapapasok ng Diyos yung kamelyo sa butas ng karayom. Ganon din naman. Kung kaya ng Diyos papasukin ang kamelyo sa butas ng karayom, kaya rin ng Diyos na ang isang mayamay dalhin niya sa kaharian ng langit kung susunod ang mayaman sa kanya. Kaya may maliligtas kong mayaman. May maliligtas kong mayaman. Pakinggan nyo, ang batayang may maliligtas na mayaman. Basa. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay pagbilinan mo. Anong gagawin ng mayaman? Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Tuloy. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Tuloy. Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana
ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Tuloy. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Upang? Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yun ang paraan ng Diyos para maligtas ang mayaman. Upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay, mag-iipon sila ng kayamanang hindi panlupa lang. Magtitipon sila ng kayamanang nananatili. Yung kabutihang gawa, maging maibigin sa pamimigay, handa sa pamamahagi. Yan ang mga batas para ang mayaman maligtas. Maliligtas o mayaman. Pero paano po yung sinasabi na masihan kayo sa inyong kakanin at saka isinusuot sa inyong pananamit? Ano po ang ibig niyo sabihin doon? Kasi kung maghahangad po ng pagyaman ng isang tao tapos ang aral niya ay masihan na lang kayo sa inyong kakainin at saka pananamit, hindi na siya maghahangad na yumaman. Aba, hindi naman ho para sa lahat ng tao yung aral na yun na masihan sa kakanin at daramitin eh. Kung meron kayong pananamit at meron kayong kakanin, masihan na tayo ron, sabi ni Pablo. Ang kausap po ni Pablo ron, si Timoteo, binata yun. Pagka meron kang pagkain, meron kang pananamit, masisihan ka na. Kung binata ka lang, kung may asawa ka, may pananamit ka nga, may pagkain ka nga, yung asawa mo'y wala, maliligtas ka ba? Kailangan ihanap mo rin yung asawa mo. At pag nagkaanak ka, ihahanap mo pati anak mo. Kaya ang aral ho, may kinaukulan. Hindi ang isang aral para sa lahat. Dapat i-analyze mo aral. Ako, may pagkain ako, may pananamit ako, masisihan ako, hindi ko pwede sa akin yun. Ayoko. Baka sabihin nyo, nilalabanan mo si Pablo? Hindi, nagkakaintindihan lang kami ni Pablo. Bakit? Kasi, kung ano ba, makakakain ako, tapos makakadamit ako, masisihan na ako, paano kung magpapalaganap ng salita? Hindi ba ako naaawa doon sa mga tao niloloko ng ibang pastor? Kaya kailangan akong kumita pa ng iba pang pera para maibayad ko sa channel. Kung gandun lang ako sa pagkain inom, hindi na ako makakabayad sa channel. Kakapakinig. O di maiimpyerno na lahat ng Pilipino pag wala nang magsasalitang Suryano. Hindi ba? Kaya, totoo ho yun. Marami nagsasalita sa TV, nagninegosyo lang eh. Nanloloko lang ng kapwa eh. Marami nagsasalita, nanloloko lang eh. Kaya ako, paniwala ko, hindi ako nanloloko eh. Kaya kailangan ako ng Pilipino. Yun ang paniwala ko. Dahil kung walang magsasalita na kagaya ko, lahat ng Pilipino maloloko ng mga pastor. Kung halimbawa, may pagkain lang at may pananamit, mauupo na ako sa tabi, okay na, paano kayo maliligtas? Sino magmamalasakit sa kaligtasan ng kapwa Pilipino? Kung lahat ng Pilipino yung isip eh, sabi ng Diyos, may pagkain ako at pananamit, masya na ako eh. Sinabi ho yun sa isang binata. Tandaan nyo, hindi sa isang may asawa na dapat ding maghanda para sa pag-aaral ng anak. Di ba? Pambili ng diapers, pambili ng kawali, sandok, kutsara, tinidor, betsin, bawang, sibuyas, kamatis. Allah. Salita ng Diyos may kaukulan, hindi ho para sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hindi po nangangahulugan na galit ako sa mayaman. Hindi po. Ako rin hindi galit sa mayaman. Katotohanan, gusto ko rin yumaman. Oo, gusto. Hindi naman masama yumaman eh. Alam nyo, hindi masamang yumaman. Ang masama lang, maghangad ka ng kayamanan. Iba yung may gusto kang yumaman kaysa sa naghahangad ka. Kasi pag naghangad ka na, masama na yon. Satapwat, ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayun. Ang masama yung pag-ibig sa salapi. Yung salapi, per se, hindi masama yun. Masama ba pera? Hindi.
na ibibigay sa pulubi yun para makaraos yung pulubi. Tama o hindi? Oh. Yung salapi na ibibili ng gamot yun para sa kapitbahay na nangangailangan. Tama o hindi? Yung salapi na ipagkakandili sa mahal sa buhay yun. Nakabili ka ng sweater, malamig eh. Binili mo sweater misis mo. Hindi masama ang salapi. Ang masama, pag-ibig sa salapi. Pag iniibig mo na ang salapi, masyado ka nang maibigin sa salapi, matakaw na labas mo. Mang-aagrabyado ka na, magnanakaw ka na, magbuburlis ka na. Di ba? Yung babae kaya nagbuburlis yun dahil doon sa pag-ibig sa... Tama o hindi? Biro mo yung tinakpan ng nanay mo mula pagkabata hanggang dumalaga ka eh. Binisan mo lang na ginalo sa camera o kumita ka lang ng pera dahil sa pag-ibig sa salapi yun. You know, masama. The love of money is a root of all evil. But money per se is not evil. Hindi masama ang pera. Ang totoo, sabi ng Biblia, tungkol sa pera, ganito. Sa Ecclesiastes. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makapitbagay gaya ng salapi na sanggalang. Salapi, sanggalang. Depensa yan. Parang karunungan, depensa rin. Na hindi masama ang salapi. Gaya ng hindi din naman masama ang karunungan. Ang masama, ibigin natin ang salapi. Magnasa tayong yumaman. Sapagkat ang nagnanasang yumaman, nanguhulog sa tuksot sa maraming pitang hangal na nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Na sa pagnanasa ng iba, nasinsay sa pananampalataya. Kaya maraming maling iglesia ngayon, mga iglesyang liku-liko. Kasi dahil ang pastor matakaw sa pera. Doon kayo mag-iingat. Ang pag-ibig sa salapi, nagpapasama ng isip ng isang mangaral para dayain ang kapwa. Kaya dito ang salapi, madalas namin pinag-uusapan yan eh. Tutul ako sa mga ministro na kuha ng pera sa membro, wala sa Biblia. Hingi ng abuloy, di naman utos ng Diyos. Hindi masamang kumita ng pera. Hindi masama ang pera. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama, ibigin ang kayamanan at maghangad ng kayamanan. Yun po ating masasabi ron. Magtatanong lang po tungkol sa religion. Kasi ito pong book na to galing sa Jehovah's Witnesses. Kasi galing po ako sa Jehovah's Witnesses. Kung pwede po basahin ko na lang. Sige. Marami rin ang nag-akalang sa relihiyon matatagpuan ang kaligtasan. Isang relihiyong babae ang minsan itinanong, kumusta po ang inyong katayuan sa harap ng Diyos? Ang relihiyon ko ang nanagot niyan. Pagalit na tugon ng ginang. Hindi ba't matapat at masunurin siya sa kanyang simbahan? Hindi ba't maraming sa pagsisimba? Bakit siya mag-aalala? Bahala ang kanyang simbahang maghatid sa kanya sa langit. Maaring ikaw man, kaibigan, ay sa relihiyon din umaasa. Mabuti ang iyong relihiyon, subalit walang relihiyong nakapagliligtas, walang relihiyon maging protestante, katoliko, agdipano, muslim, na makapagliligtas ng isang makaluluwang. Alam mo, maling-mali ang binabasa mo na yan, Iha. Mali yan eh. Sinasabing walang relihiyong makakapagligtas, mali yan. Kasi po, ang tanong ko po, kung ano po ba talagang religion ang dapat nating aniban? Yun ang tanong mo. Opo. Kasi yung kasi dito po, kahit ano lang daw po, pwede. Hindi, mali yun. Alam mo, kahulugan ng relihiyon, kapatid, ganito, Ibibrief kita ng kaunti sa kahulugan ng relihiyon. Yan ang galing sa salitang Griego na treskia. Relihiyon, in the Greek original language of the Bible, it is called treskia. Nang isalin ng Biblia sa Latin, isinalin yung treskia sa salitang religio. Ligio means to tie. Re means again. Parang re-elect. Elect again. Rewrite. Write again. Nung pinagduktong re at ligio, ibig sabihin, to tie again. Which literally means reconciliation. Kaya ang tunay na kahulugan ng relihiyon sa Kastila, religio sa Latin, religare, tapos treskia, ang tunay na kahulugan nun, muling pagtatali, reconciliation, muling pagbabalik. Ayun. Ang tao nahiwalay sa Diyos na patid ang tali. Kaya kailangan matali uli. At yun ay nagaganap sa relihiyon. Relihiyon.
muling pag-uugnay. Pag sinabi mong hindi makakapagligtas sa relihiyon, bobo ka. Bakit? Maliligtas ka ba kung di ka uugnay sa Diyos uli? Ang tao na hiwalay sa Diyos, kaya kailangan maugnay uli. Pakinggan nyo. 4 ng Efesyo. Ganito ating mamabasa. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Kita mo? Ang tao, dahil sa kanyang gawaing masama, nahiwalay siya sa Diyos. Para maligtas ka, mabalik ka uli sa Diyos. Kailangan magkaroon ka ng relihiyon sa Diyos. Magkaroon ka ng muling pagbabalik sa Diyos. Utos ng Diyos yun. 3:7 ng Malakya. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin. Ayun, sabi ng Diyos. Mula ng inyong mga magulang, nagpakaligaw na kayo. Manumbalik kayo. Ha? Doon magaganap yung relihiyon, yung muling panunumbalik ng tao sa Diyos. Muli siyang maugnay sa Diyos. Magkaroon ng reconciliation between man and God because man has departed his ways from the Lord. Ha? Man has separated himself from God. Kaya, because of that separation, there must be a reconciliation o muling pagtatali. Kaya ang sabi ni Kristo kay Pedro at saka sa mga ibang apostol, bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heavens. Kaya ang relihiyon, kinikilala ng Diyos na paraan ng pagtatali ng tao sa paglilingkod sa Kanya. Kaya hindi ka maliligtas kung wala ka relihiyon. Hindi pwede. Ang taong hindi nagbalik sa Diyos, hindi maliligtas. Para makabalik ka dahil sa relihiyon. Ngayon, ang pagkakamali ng iba, akala nila ang relihiyon, yung Katoliko, Iglesia ni Cristo, yung born again, Muslim, akala nila yung relihiyon. Hindi yun ang tunay na kahulugan na relihiyon. Ang relihiyon sa Biblia, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Babalik ka sa Diyos, susunod ka sa Kanyang kautusan. Yun ang tunay na relihiyon. Maliligtas ka ba pag sumunod ka o hindi? Maliligtas ka. Kaya ang relihiyon, paraan para ka maligtas. Hindi ko sinasabing ang relihiyon ang tagapagligtas. Si Kristo ang tagapagligtas. Pero ang ililigtas ni Kristo, yung nakikipagrelihiyon sa Diyos. Yun ang ililigtas ni Kristo. Hindi maliligtas ang wala relihiyon. Meron akong tanong dito sa, marami ko kasi napagtanungan nito na sinasabi nila may error daw ang Biblia. May error ang Biblia? Meron. Dito sa talatang Kronika. Maraming error, kapatid. Itong 21:1 saka ng Kronika ho, sa unang Kronika. At yung pangalawang... muna, bago natin punta, pag-usapan muna natin. Kung may error ba ang Biblia, ibig sabihin hindi na tama. Ito pong talatang sinasabi ko. Hindi muna. Pupunta tayo dyan. Huwag ka muna magmaapura, kapatid. Kung ba ang Biblia may error, hindi na tayo maniniwala sa Biblia. Paano ba natin dapat paniwalaan kung may error? Tao may error eh. Maghanap ka, meron diyang mga malitang paa. Error ba yun o hindi? Sino gumawa ng tao? Ang Diyos nung gumawa, hindi naman pantay-pantay lahat, hindi naman lahat maganda. Merong bulag. Merong pipi. Error ba yun o hindi? Ha? Ibig sabihin, generally speaking, error yun eh. Kung mo ba may error yun, hindi na Diyos ang gumawa nun? Paano po yung nasa talatang nabasa ko na saliksikin nyo, yung ginagamit nyo rin po na saliksikin yung sa aklat? Kaya nga pinapasaliksik sa atin dahil merong error. Diba? May error eh. Natural yun kasi tao ang sumulat. Yung taong sumulat pwedeng magkamali. Kaya lang, yung salita ng Diyos talaga, hindi pwedeng mali. Yung salita ng Diyos. Hindi po pwedeng mamali. 12 ng awit. Pakinggan mo. Bawat ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa
At na makapitong dinalisay. Ayun, ang salita ng Diyos, mga dalisay na salita. Para pang pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. 7 times purified. O, ganun ang salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos, walang error. Pero ang tao nagkaka-error. Ngayon, ang binibigay mong talata. Sa makatid, payag ka na ngayon kahit makakita tayo ng error sa Biblia, hindi natin dapat itakwil ang Biblia. Pag-iisip pa. Hindi, dapat huwag mong pag-isipan ngayon. Dito kasi nababasa. Kasi dahil, di ba ang tao pag may error, tinatanggap din natin tao rin yun? May error din ang tao eh. Meron ang ngipin eh, sa liwa. Imbis na tumubo ng paloob, palabas sumubog ka. Error yun eh. Hindi dahil ba ron, hindi na natin tatanggapin yung kapwa natin tao. Ganito lang yun. Yung manok, pag kinakain natin, ano kinakain natin sa manok? Di ba masarap ang manok? Yung andoks, ano? Bago natin binili sa andoks yun, inalis muna yung bituka, inalis muna yung mga balahibo, yung mga balok ng balon-balunan. O, nung mabili mo, andok na, masarap na. May sarsa pa. Kakainin mo ba lahat? Tatapon mo pa rin yung buto eh. Ganun ang Biblia, may buto. Kung mo kakainin lahat, mabubulo lang kapag kinain mo lahat yun. Ganun lang yun. O ngayon, alin nga yung supposed error? 21:1 ng Kronika. Basahin natin. At si Satan ay tumayo laban sa Israel at kinilo si David na bilangin ang Israel. Yan. Sa isang ulat, si Satan tumayo laban sa Israel. Kinilos niya si David na bilangin ng Israel. Ayan, tandaan mo, lahat ng mangangaral na nagbibilang ng miyembro, kinikilos ng demonyo yon. Hindi lang si David. Ngayon, yung iglesia bilang ng miyembro, pinagmamalaki, kinikilos ng demonyo yon. Nagpaparamihan sila ng miyembro eh. Bilang sila ng bilang. Diyan lumalabas si Satan ang nagkumilos kay David. Ano? Sa kabila, ano naman ang sabi? Basahin natin. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel. At kanyang kinilos si David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Huda. O ano ngayon ang problema natin? So doon sa kabila, sa Kronika, si Satan ang nagpabilang. Doon sa naman sa Samuel, hindi. Pakiulit nga. Sabi mo si Satan ang nagpabilang, hindi. Sabi niyo kanina si Satan, kinilos niya si David. Kinilos niya pero hindi siya nagpabilang. Paano niyo kinilos si David para? Ito, ang pagkilos nag-i-insinuate kay. Ada mo bawa, naglagay ako ng magandang babae sa harap mo. Tapos kinilos kita. Tignan mo. Sinabi ko lang, tignan mo. Hinalikan mo. Hindi na ako may kagagawa nun. Pinapatignan ko lang siya, hinalikan mo na eh. Ikaw na may kagagawa nun. Ngayon, ganito yan, ibig ko sabihin. Alam ko kapatid yan, hindi ka pa pinanganganak, tinatanong na sa akin yan eh. Ano? Kaya alam ko na pupuntahan yan. Ngayon, ganito, ibig ko sabihin. Doon sa kabila, ang sabi, kinilos, ulitin natin, 21. At si Satan ay tumayo laban sa Israel at kinilos si David na bilangin ang Israel. Kinilos niya si David na bilangin ang Israel. Sa kabila, At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel at kanyang kinilos si David laban sa kanila na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Huda. Ayan. Ang alab ng Panginoon, sabi sa kabila, nag-alab sa Israel. Ano? We have to analyze it. Ang Diyos ba nagagalit sa tao nang basta galit lang, wala namang ginagawang masama ang tao? Hindi. Maganda pagkasagot mo, kapatid. Ang Diyos, hindi nagagalit basta-basta. Ang katunayan niya na Tutunog baga ang pakakaksabayan at ang bayan ay hindi manginginig. Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at hindi ginawa ng Panginoon. Kita mo? Pagka meron dumating na kasamaan sa bayan ng Diyos, ang may kagagawa ng Diyos eh. Bakit niya ginawa yon? Bakit? Halimbawa sa Ninive, 3 Gs ng Honas.
At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Tamo? Pagka halimbawa, umalis ka sa kasamaan, di naman niya itutuloy yung sinabi niyang gagawin niya sa iyong masama eh. Ba, paparusahan ko kayo, sabi sa Ninibe. Nagsisi Ninibe. Hindi tinuloy ng Diyos. Therefore, hindi gagawa ang Diyos ng masama sa bayan kung ang bayan walang ginagawang masama. Doon sa ulat sa binasa natin kanina, na nagalit ang Diyos sa Israel at kinilos si David laban sa Israel para bilangin ang Israel kasi may ginawang masama ang Israel sa paningin ng Diyos. Ha? Ngayon, nakalagay doon, kinilos, ulitin mo uli ang kapatid na Los. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel. At kanyang kinilos si David laban sa kanila. Na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel. Sino nagpabilang? Ang Diyos. Ang Diyos. Dahil galit siya sa Israel. Pinapabilang niya, ilang ba itong mga swail na ito? Ano? Bilangin mo, sige. Sabi ng Diyos kay David. Kasi masama ang ginagawa ng Israel eh. Nagalit uli ang Diyos sa kanila. At kinilo si David at sinabi sa kanya, bilangin mo Israel. Kaya nasabi ng Diyos. Kanino galing? Galing sa Diyos yun, di ba? Basahin ngayon natin yung susunod na pinagdududahan mo. At si Satan ay tumayo laban sa Israel. At kinilo si David na bilangin ang Israel. Alam mo, ang gumagawa ng masama sa tao, ang nagpapagawa ng masama sa tao laban sa kalooban ng Diyos, si Satanas, di ba, no? Ang gusto ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Pag nangalon niya ka, sino sinunod mo? Si Satan. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pag pumatay ka, sino sinunod mo? 8:44 lang man, si Satan. Di ba? Bawal bilangin ng tao ng Diyos eh. Alam mo ba yon? Na yung mga tao ng Diyos bawal bilangin? Basa. Ecclesiastes. Ang baluktot ay hindi matutuwid, at ang kulang ay hindi mabibilang. Yung kulang hindi dapat bilangin eh. Alam ba, bilang ka ng bilang, kulang pa naman yan eh. Bawa, iniipon ng Diyos 100 bilang ka ng bilang eh. Kami 10 milyon na kami. Binilang mo na. Hindi pa naman naghuhukom, bilang ka na ng bilang. At saka paano mong bibilangin yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan ang bilang mo? 6. Yung pala isa ron, yung dalawa pala ron ni demonyo. Hindi na ipakibilang mo yung demonyo dun sa matuwid. Di ba, no? Kaya hindi pwedeng bilangin yung bayan ng Diyos. Kaya kami walang census eh. Hindi kami nagbibilang ng miyembro. Bakit? Unang-una, hindi kami naniniwalang kumpleto na kami. Ba't ka magbibilang? Dahil kung kumpleto na ang mga tao ng Diyos, bababa na si Kristo, kukunin niya na. Ha? Di mere fact na hindi pa siya bumababa, meron pa siyang misyon. Pinapaipon niya pa, kulang pa. Ang kulang di dapat bilangin. Tapos, paano mong bibilangin yung masama kasama ng mabuti? Hindi pwede. Sino nakakaalam kung sino masama at mabuti dyan? Ang Diyos lang. Ba't ka magbibilang? Kaya hindi dapat bilangin. Ngayon, kung itong Israel gumagawa ng masama sa paningin ng Diyos, pati si David ay nagkasala sa Diyos, ginawa ng Diyos, kinilos niya si David laban sa Israel. Yung hindi dapat magawa ni David, ginawa niya, binilang niya Israel. Ngayon, para makilos ng Diyos si David, sa isang gawaing masama, sino ba nagpapakilos sa tao para gumawa ng masama? Hindi ba si Satanas? O kaya kinasangkapan ng Diyos si Satanas. Hindi naman mismo ang Diyos ang bumaba sa langit para kilusin si David. Kinilos niya si David, iniulat sa 2 Kronika na ang kinasangkapan ng Diyos si Satanas para kilusin si David. Kaya, sino ang kumilos kay David? Ang Diyos. Sino ang kasangkapan? Si Satanas. Parehong tama yung talata. Good evening, Brother Soriano. Magandang gabi po. Gusto lang kong bigyan nyo ng diin yung kiniklaim ng mga, usually ng mga Protestants, Methodist, Presbyterian, Baptist, at lalo ng mga Baptist na si Satan daw ay magaling sa Bible. So, gusto ko pong bigyan ng that's ignorance of the Bible. Yes nga po, gusto ko nga pong bigyan nyo ng biblical support, biblical verse, na talaga si Satan ay hindi marunong sa Bible. Kasi kiniklaim talaga ng mga usually Baptist eh. Kasi alam mo, kaya lang nila sinasabi yon dahil lumitaw si Soriano sa Pilipinas. Diba? Kaya lang nila sinasabi yon. That was my experience from 1980.
far back as in 1980, when I started broadcasting in DWWA, in DZBB, and in 12 radio stations throughout the country, napatunayan ko kasi sa kanila that I have a mastery of my trade. Ngayon, to erase that good thing among the people, sinasabi nila, oy, kasi Satanas ka, mahusay sa Biblia eh. Ayun. Ngayon, gusto mong i-erase natin, isang sitas lang, erase na yun eh. Pakinggan mo, sa 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kita mo, si Satanas pala hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Paano sasabihin mo magaling siya sa Biblia? Eh ang Biblia ay katotohanan, eh walang katotohanan sa kanya. Paano yun? Ito pa isa, kapatid. Isa pa. Hindi ba ang salita ng Diyos malinis? Ano po ang sagot nyo? Di ba ang salita ng Diyos malinis? Dalisay? Tanungin natin ng Diyos. Yun ho ba ang salita mo, Diyos? Kung pwede bang yung malinis na salita mo malagay kay Satanas para sabihin mahusay din siya ng Biblia? Pakinggan nyo sa 14:4 ni Job. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Nagtatanong ang Diyos kay Job. Sino ika ng Diyos kay Job? Ang makakakuha ng malinis na bagay sa marumi. Alam mo kung sino sumagot? Ang Diyos din. Ano sagot niya, Brad Willie? Wala. Ang sagot ng Diyos, wala. Makakakuha ka ba ng malinis na bagay sa marumi? Sagot ng Diyos, wala. Si Satanas ay marumi. Makakakuha ka ba ng malinis kay Satanas? Wala. Ang sagot ng Diyos, di wala nga. O tapos sasabihin, si Satanas mahusay din sa Biblia. Kung di nga tanga si Satanas sa Biblia, kagaya ng mga pastor ngayon, gumamit ng isang sitas, mali pa interpretasyon eh. Tama ha? Isang sitas lang ginamit, mali pa interpretasyon. Basahin natin yung ginamit ng demonyo. Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal. At inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Sabi kay Kristo, dinala siya sa taas, sa taluktok ng templo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kung di ba bobo si Satanas? Hindi ba niya alam na si Kristo ay anak ng Diyos? Alam niya o hindi? Alam niya. Walang hindi nakakaalam na anghel na si Kristo ang anak ng Diyos. Tinatanong pa, akala niya magagago niya si Kristo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga. Bakit? Ano sabi ni Satanas? Sapagkat nasusulat. Gumamit siya ng kasulatan. Ano yung nakasulat? Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo. Baka? At aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sabi ni Satanas, gumamit siya ng kasulatan, yung nasa awit, Kung anak ka ng Diyos, magpatihulog ka. Kasi kahit magpatihulog ka, hindi ka naman maaano dahil ang sabi ng nakasulat, magbibilin siya sa kanyang mga anghel tungkol sa'yo. Aalalayan ka ng kanilang kamay, saka baka matisod ka sa bato. Tinan mo, ang nakalagay sa kasulatan, magbibilin siya sa mga anghel para alalayan itong magkakatawang taong si Kristo kasi baka matisod sa bato. Iba yung natisod kaysa sa nagpakatisod. Di ba? Iba yung nahulog kaysa sa magpatihulog. Nung gumamit ng kasulatan si Satanas, ang nakalagay, baka matisod, ang ginawa, magpatihulog ka. Edi sasadyain mo na. Sumagot si Kristo para pakita sa kanyang nagkakamali siya sa Biblia. Ang sagot ni Kristo ito. Sinabi sa kanya ni Jesus. Ano sagot? Nasusulat din naman. Kasulatan din ang ginamit ni Jesus. Nasusulat din. Na ano nasusulat? Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Panunukso sa Diyos yun. Bakit? Kung mo ba sinabi ng Diyos na iingatan ka niya, aabusuhin mo naman? Sabi ng Diyos, iingatan kita saan ka man pumaroon. Magmamaneho ka sa highway, matulog ka. Sige, tingnan ko lang.
Pag hindi ka nagkabasag-basag dyan eh. Bakit? Tinutokso mo ang Diyos eh. Nung sabihin ng Diyos na iingatan ka niya, kailangan meron ka rin pag-iingat. Di ba? Ang nakasulat sa Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili, baka maiwala ninyo ang aming pinagpagalan. Hindi. Ang ginawa mo, tinukso mo ang Diyos. Biro mo natulog ka, sinadya mo, o kaya uminom ka ng lason. Sabi mo, Diyos, di naman ako tatablang lason, aka na nga yung cyanide. Ininom. Patay silang lahat. 913 of them perished. Kasama ni Jim Jones sa Guyana. Bakit? Tinukso nila ang Diyos. Yun ang nagpapatunay, si Satanas, bobo sa Biblia. Isang sitas lang ang ginamit, di pa naintindihan ng kahulugan. Iminali pa. Yun ang ibig ko sabihin. Pero para sabihin, matalino sa Biblia si Satanas, ang magsabi na si Satanas matalino sa Biblia, bobo. Ayan, yan po masasabi natin dyan. Kaya binurot up po yung topic na yun kasi usually sinasabi nila, si Satan daw, magaling siya sa Bible. Parang patuko yung para sa inyo since kayo yung tipong lumalason sa mga naka-establish na idea sa relihiyon. Usually nga yung Baptist kasi, alam nyo na kasi yung Baptist, bago ka maging pastor o bago kang maging church worker, kailangan dumang ka sa seminaryo. So rigid yung studies na ginagawa sa Bible. So ang pagkakaintindi ko, alam nila lahat yung nasa Bible. Since dumating nga kayo, kinokontra nyo yung ibang doktrina nila. So minsan nadidiscuss na namin sa church at hindi ho naiiwasan na nababanggit na pagpapaniwala kayo sa mga sinasabi nung iba dyan. Baptist alam ba kayo? Sort of. Hindi. Pero you do not officiate baptism. No. Hindi yun. Yung tawag na baptist, mali. Alam ko po yan. Hindi naman pati miyembro, hindi naman nagbabautismo, tatawagin baptist. Hindi ba mali? Di ba no? Kasi yung miyembro lang, hindi naman nagbabautismo. You must not call them baptist. Di ba? Kasi pag baptist, parang si John the Baptist, nagbabaptize. Hindi ka naman nagbabaptize, patatawag kang baptist. Di malaking kalukuhan yun. Kasi po, namulat yung mata ko, gano'n na. So, since taon na po kasi binilang na nakikinig ako sa inyo. Hanggang kinig lang ako. Pero, andun yung conviction ko na talagang totoo po yung sinasabi niya. Dahil, wala pa ako nakitang pastor na agad-agad may biblical support dun sa mga tanong ng mga taong hindi nyo kilala. So, bihira lang po talaga yun. Salamat po. Isa pa akong inano ko, yung sinasabi talaga na one save, always save. Yung walang kamatayang doktrinang yon na hindi ko talaga rin maintindihan dahil alam nyo, ibigay natin lahat ng kapurihan sa Diyos, ano? Pero masasabi ko, yung turo na yan ng Baptist, ignoranting turo sa Biblia yan. Yung one saved, always saved. Napakalaking kalokohan yan. Meron ba sa Biblia supporting that doctrine na one saved, always saved? Is there a doctrine or are there biblical verses or even one biblical verse to prove that once you are saved, you are always saved? Eternal salvation ang ibig sabihin nila ron na mananatili sa isang tao. Hindi po totoo yun. Kasi even if Christ is in you, pagka hindi ka nag-iingat, mawawala yun eh. Sinasabi ng Biblia yun eh. 13:5 lang ikalawang Korinto. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Bakit? Subukin ninyo ang inyong sarili. Why do you have to test yourself? Why do you have to prove yourself? Siyasatin ninyo yung sarili. Subukin nyo ang sarili nyo kung nasa pananampalataya kayo. Hindi ba ganinyo? Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesus Kristo ay nasa inyo maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Hindi nyo ba alam na si Kristo nasa inyo? Except, maliban na lang kung kayo'y itinakwil na. Ano ba ibig sabihin nung itinakwil? Once you are with Christ, and once Christ is with you. Pero nung itakwil ka, lumaya si Kristo sa'yo. Di ba? Kaya nababawi yan eh. Naaalis yan. Pagka ikaw pabaya, maalis yan. Sabi nga ni Paul, 9:27 of the book of 1 Corinthians, pakinggan niya. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Bakit? Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Kita nyo? Even Paul.
the apostle to the Gentiles, one of the greatest apostles of Christ. Hinahampas ko ang katawan ko, sinusupil ko aking sarili. Baka sakali, pagkapangaral ko sa iba, ako rin na may itakwil. Is there a possibility? There is. Because kung walang possibility, sasabihin ba ni Paul ito? Illogical na sabihin niya pa ito. Dahil wala naman palang possibility mapahamak pa siya. Pero there is kung hindi siya magtatapat. Kaya ang sinabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. So, illogical na naman yon na ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Ba't ka pa kailangan magtiis? Kung sigurado ka na ligtas ka na. Ha? Mali yun. Maling aral po ng baptist yun. At huwag nang ipilit yan dahil walang sitas na pagbabatayan yan. Ang batayan nila dyan, alam ko sabi ni Kristo, sino makakaagaw sa kanila sa aking kamay? Wala. Sino makakaagaw sa kamay ng aking ama sa kanila? Wala rin. Tama yun. Sabi naman ni Paul, sino makakapaghiwalay sa atin kay Kristo? Meron ba? Kahit kamatayan, kahit kahirapan, kahit kataasan, etc., etc., hindi pwedeng maghiwalay sa atin. Tama rin yun. Ha? Tama po lahat yung talatanan. Sa isang Kristiyanong sumasampalataya, hindi ka pwedeng ihiwalay ng demonyo, ng tatay mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, ng anghel, kahit iba pang nilalang. Hindi ka pwedeng ihiwalay. Hindi ka pwedeng agawin kay Kristo. Hindi ka pwedeng agawin sa Ama. Pero, pag ikaw mismo ang tumatalikod, hindi ka naman pwedeng pigilan ng Ama. Dahil meron tayong free will. Ayun, dapat nating maintindihan. Sabi lang out of context daw yung mga explanations. Hindi. Yun nga ang in context. Yung kanilang paniniwala out of context. Pero mong paniniwala yun nga, nakadiskus yung pastor nila dun sa Angeles. Pagka tinanggap mo si Kristo, kahit mangalon niya ka, kahit mapumatay ka, kahit ano pa gawin mo, basta ligtas ka na, once saved, always saved. Kaya nga doon ko nasabi, pinakasalaulang relihiyon niya, relihiyon mo, sabi ko. Bakit? Bibiro mo, kahit ano pa gawin mo pag tinanggap mo si Kristo? Anong klaseng Kristo natanggap mo? Di konsentidor yan? Yung Kristo ng Biblia, nagtatakwil yun. Kaya nga si David, nakagawa siya ng isang grave offense. Natakot si David nung makagawa siya. Alam mo ang panalangin niya sa Diyos? 51:10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Pwede bang bawiin? Pwede. Natakot si David, nagsisi siya. Panginoon, huwag ka magagalit sa akin. Huwag mo akong palalayasin sa harapan mo. Huwag mong babawiin ang santong espiritu mo sa akin. Bakit? Nababawi ng Diyos. Alam mo yung santong espiritu, yung Holy Spirit, pagka nainis yan, naaalis yan sa'yo Ano ba nakakainis dyan? Pakinggan nyo. 4 na Efeso. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Sabi ng Biblia, huwag ninyong pipighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos. Alisin niyo yung kapaitan, kadaldalan, mga pagkapuot, panlilibak, etc. Pag nandiyan kasi sa yan, yung Espiritu Santo ng Diyos, nakakadamdam siya ng burden. Alis yun. Asa na ngayon yung doktrina, once saved, always saved. Eto pa, 6:4-6 ng Hebreo, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan. Minsang naliwanagan. Kasi yung kaliwanagan, minsan lang naman dumadating sa tao yun To those who were once enlightened. At nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Nakalasap ka ng gifts from heaven. Ng kaloob ng kalangitan. Tapos, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Who were made partakers of the Holy Spirit. Imagine the Holy Spirit is with you. Nakabahagi ka ng Espiritu Santo. Tapos, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nakalasap ka pa ng mabuting salita ng Diyos. At ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Saka
na hiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Tamo. Paano ngayon dyan yung once saved, always saved? Biro mo nasa iyo na lahat, nakaliwanag ka, nakalasap ka ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ka sa Espiritu Santo, nakalasap ka ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahon darating, saka ka nahiwalay sa Diyos. Pwede bang mahiwalay? Pwede. Hindi na pwedeng baguhin pa silang muli sa pagsisisi. Those are verses na shouting at the top of their voices to stop the Baptists in their erroneous doctrine of osas. Pangalawa. Sige po, sige po. Gusto ko lang itagang kung naniniwala kayo doon sa mga confession ni Alberto Rivera, isang Jesuit priest, na pinablish ni Chinicoy Publications. Meron dong mga totoo, pero meron dong exaggeration. Totoo po in what sense? Tungkol po dun sa relihiyon na pinanggalingan niya. Oo. Pero merong exaggeration. Imagine, pagbintangan niya naman yung papa na kabilang sa mafia. Hindi ko naman matatanggap yung kahit hindi ako Katoliko. Kasi sa dignity dapat i-maintain ng Papa sa Roma, Kung halimbawa, meron lang nga ibang papang masama, siyempre, meron din naman dignity iniingatan nyo. Ba't naman lalabas na kasali pa sa mafia at may exaggeration. Pero meron doon totoo. Pero somewhere kasi sa Revelations, di ba, in-identify doon yung isang relihiyon na may kinalaman kay sa Antichrist. Totoo yan, totoo. Yung color purple na, alam niya na kung ano ibig ko sabihin. Totoo yan. So, naniniwala rin ako kasi ako kay Alberto na totoo talaga yon. Meron may mga parts, pero as I have said, merong exaggeration sa mga sinabi. Sa palagay niyo, buhay po kaya si Alberto Rivera kayo? Hindi na siguro. Dahil sa confession niya. So, thank you po. Sana mag-ingat kayo dahil alam kong kapalit ng ginagawa niyo, kamatayan po yan. Tulungan mo na lang ako, ihang. Alam ko kasi yung lumalaban talaga sa isang reliyon, alam kong pumapatayo talaga sila ng tao dahil pinapag-aralan ko rin sila. Totoo yan. Alam mo yun lang po yung wish, message ko sa inyo. Once in 1996, nang alisin ako sa Channel 3, pinagtulong-tulungan ako ng 5 relihiyon. 5 relihiyon nagpaalis sa akin sa Channel 3. It is not the management of Channel 3 who drove me away, pero it is the clamor of their clients. 5 religious group, pinaalis ako. Pinagtulong-tulungan nila ako. Bumaksak tuloy ako sa Channel 20. Very timely naman, uso na ang mga cable, mas lalong dumami nakikinig sa akin sa Channel 20. Yung gawa ng Diyos, hindi mo pwedeng tulungan nyo na lang akong manalangin sa Diyos na kahit manawari, pagbabarilin na ako ng mga kaaway, manginig yung kamay niya, Huwag naman nating ipanalangin bumalik yung bala. Kasi meron daw dyan, pag binabaril, bumabalik ang bala. Hindi naman namamatay yung bumabaril. Ang sabi ko, siguro hindi nga bumabalik yung bala. Diba, At siguro nga walang bala. Dahil kung bumalik yung bala, dapat mamatay naman yung babaril, diba? Hindi naman namamatay din yung babaril, hindi rin naman siya namamatay. Siguro mga lang yun, drawing lang tawag namin doon, Bodabil. Maraming salamat din po. Sa may Roma 14, 7 hanggang 9. Pakibasa, kapatid na Willie. 14:7. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ano ba ang tanong mo, kapatid? Kung lahat po tayo sakop lahat turon, kung sa mamatay o mabuhay, ba? Hindi. Mga Kristiyano ang kausap dyan ni San Pablo. Yung salita dyan tayo, he is speaking to Christians in Rome. Hindi lahat ng tao tinutukol dyan. Kasi may tao na mamatay hindi sa Panginoon. Meron din tao na bubuhay hindi sa Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, sa mamatay tayo, sa mabuhay tayo. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, tayo sa Panginoon. Exclusive yan para sa mga Kristiyano, hindi para sa lahat ng tao, kapatid. Isa po, sa may Colosas 3:3, yung Colosas 3:3. Colosas 3:3. Sapagkat kayo'y nangamatay na,
at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ano po ang tanong mo dyan, kapatid? Kasama na ba tayo doon? Hindi. Ang kausap diyang Kristiyano uli sa Kolosas. Huwag natin agad isasali ang ating sarili, kapatid, ano? Lalo na kung hindi ka Kristiyano, baka basahin niya ng Budista, akala niya kasama siya. Baka basahin niya ng Muslim, kasama ba siya ron? Hindi siya kasama ron. Ang tinutukoy dyan ni Pablo ay ang mga Kristiyano sa Kolosas. Isang lokal ng iglesia yan sa Kolosas, kapatid, ano? Pakibasa mo nga ulit, Sis Luz. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kayo ang wikay nangamatay na. Yung sinasabi na ni Pablo sa mga taga-Kolosas, hindi naman sila literal na namatay na. Opo. Dahil kung namatay na sila na literal, hindi sila kakausapin ni Pablo. Opo. Yung salita niya na, kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ano ibig sabihin sila'y namatay na? Pakinggan nyo kung anong kahulugan yung namatay na sila na yan. Sa isang talata ng Roma, kapatid na Willie. Ganito po ang mababasa dito po sa aklat ng... Sa 8. Ganito po ang sinasabi sa 8 at ang talata po ay 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ang mga naging kay Kristo, ang katawan ng wikay patay na sa kasalanan. Dadapot ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Kaya, nangamatay ang mga tao na yan sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na sila nabubuhay pa sa kasalanan. Meron kasing tao buhay sa kasalanan ang mga Kristiyano, hindi na nabubuhay pa sa kasalanan. Namatay na sila sa kasalanan. Ang katunayan, ang sabi diyan sa 8, kapatid na Willie. Ito po nakasulat. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Tatapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tatapwat, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Sa 13. Sapagkat, kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Tatapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Ayon. Kaya yung sinasabi sa Kolosas, kayo nangamatay na, ibig sabihin, namatay na sa kasalanan yun. Ayon. Ang katunayan, para i-reiterate niya, no? Para itindi niya na sila'y wag na uling magkasalat, namatay na sila doon. Kung itutuloy mo sa 3.5, yung 3.3 yun kapatid na Willie, no? Apo. Ituloy mo lang sa 3.5. Ito po ang nakasulat naman sa 3.5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Namatay ka na yung mga sangkap mo pinatay ka na sa kasalanan, inalis ka na sa kasalanan. Baka may mga sangkap ka pang nabubuhay sa kasalanan. Kaya ang sabi, patayin nga ninyo ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, etc., etc. Ayun ang sinasabi. Salamat to. Di kailangan mo pa palang magpabautismo ang bawat siyang tao para umaligtas. Para mamatay ka sa kasalanan. Ang bautismo para patayin yung masamang katawan mo, masamang pagkatao. Pakinggan mo sa Roma 6:4, 5 at 6. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo
dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Ayun, para mamatay na yung katawang salarin at nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya yung mga Kristiyano talagang pinatay na sa katawang makasalanan eh. Yung katawang salarin, ginigibayo ng bautismo. Yung katawang makasalanan, ginigibayo ng bautismo. Ang sabi, kalakip na tayong napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. Nang sa gayon, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Sabi. Kaya yung dating pagkatao, yung katawang makasalanan, ginigibayon, pinatay na yun sa krus, ginibayon sa pamamagitan ng bautismo para tayo makalakad sa pagbabagong buhay, kapatid. Salamat to. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.